Magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa ating virtual Sunday worship. Wala po munang gagawa ng kung ano-ano po kundi mag-focus po muna tayo sa salita ng Diyos na kanyang gagamitin sa araw na ito upang turuan tayo. Amen? Okay, so ang ating title po ng pag-aaralan sa hapong ito, or umaga man sa inyong lugar, or katanghalian sa inyong lugar, kasi magkakaiba tayo ng mga timetable. So, ang ating pong title ay The Anchor of Hope in Uncertain Times. At ang ating pong key verse ay mula sa Hebreo chapter 6 verse 19. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Let me just read you the whole chapter 6. Pipili lang po tayo doon, hindi po yung pinakabuo ng chapter 6 ng Hebreo. So, umpisahan po natin sa verse 13 kasi ito po yung naaangkop doon po sa ating topic. Magmula verse 13 hanggang verse 20. Verse 13, nang mangako kay Abraham ang Diyos. So, sino po ang nangangako kay Abraham? Walang iba, ang Diyos nating Ama. Siya ay nanumpa sa kanyang sariling pangalan. So, ano yung ginamit na tools ng Lord para magbigay siya ng pangako? Mismo ang kanyang sariling pangalan. Itinaya niya ang kanyang pangalan nung mangako siya kay Abraham. Yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Of course, wala naman na talagang hihigit pa sa ating Panginoon, maliban na siya. Kasi siya na ang may lalang ng lahat ng bagay na meron dito sa mundo. So kung meron pa mang hihigit sa kanya, I doubt kung meron pa nga ba talaga. Super na yon, super Diyos na yon. Pero ang Diyos talaga ang nanumpa, at ang Diyos na siyang may likha ng lahat ng bagay, ang pinaka-mighty, supreme, o ano pang tawag natin sa ating Diyos, yung pinakamataas sa lahat ng mga Diyos, ang walang ibang ating Diyos, siya ang nanumpa kay Abraham. Verse 14, sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. So ano yung promise niya kay Abraham? Just take note of this. Ang Diyos nangako kay Abraham, at ang sabi niya, bibigyan kita ng lupain at pagpapalain siya doon at pararamihin ang kanyang lahi. Nangyari po ba ito? Of course. If we're going to trace back, yung Old Testament, makikita natin doon na talagang tinupad ng Diyos. Nag-iisang anak niya, si Isaac. Although meron siya naging other na anak, doon sa kanyang katulong. Huwag na natin pag-usapan ng name niya at kung sinong lahi. Pero kilala nyo na kung sino yon. Amen? At ito yung malimit na kasagupa ng Israelites sa panahon natin ngayon. And until now, sila pa rin yung magkasagupa. Okay? Pero, pinarami ng Diyos. Either, kasi sabi ng Diyos doon sa kabilang anak, hindi si Isaac, yung isang anak, which is si Ishmael. Sabi ng Diyos, pararamihin ko din ang lahi ng mga Ishmaelites. Kaya ang dami-dami din ng mga Muslim na nagkalat din talaga sila. Kasi, nangako ang Diyos. When God promised, tingnan nyo po ito bigyan ko lang po kayo ng matindi-tinding theologian insight dito. Nung nangako si God kay Abraham, wala pa si Ishmael noon. Wala pa si Isaac noon Tingnan nyo lang po. Nung ipinanganak si Ishmael, biniguba ng Diyos si Abraham. Sinabi mo lang Diyos, teka muna Abraham, yung anak mo, hindi yan yung aking tinutukoy. Yung anak mo sa katulong, which is si Ishmael, hindi yan ang tinutukoy ko. Hindi ganyan ang nilgad Dahil nangako siya kay Abraham, kahit nagkamali si Abraham at saka si Sarah, yung kanilang supling, o yung supling ni Abraham doon sa kanyang katulong na si Ishmael, pinagpala pa rin ng Lord pinarami pa rin tinupad pa rin ng Lord ang kanyang pangako, kahit na hindi siya yung gusto talagang lahi ng Diyos na dumami. Pero dahil nangako siya kay Abraham kaya kahit na ito ay anak sa labas ni Abraham, still tinupad pa rin ng Lord yung kanyang pangako. Yun nga lang,
nagkaroon ng matinding hindi magandang resulta ito sa pagitan ng mga Ishmaelites at sa pagitan ng mga Israelites. Now, in verse 15, matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya at long last. After Ishmael, then came Isaac. Si Isaac na anak mismo ni Abraham kay Sarah. Verse 16, nanumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanya at sa pamamagitan ng panunumpa ay pinagtibay ang usapan. So, sa Lord, ang promise ay ganito. Hindi ito basta-bastang promise. He called it covenant. Ang covenant, mas malalim yan. Mas matinding pangako yan compare sa alam nating promise lang. Kasi ang covenant ay may kaakibat ito na responsibilidad. Na kahit na anong mangyari, tutuparin at tutuparin ng dalawang panig ang kanilang sumpaan. So nangako ang Diyos kay Abraham na tutuparin niya. At ang sabi dito sa verse 15, gayon din naman ang tao, nanumpa din, natutuparin nila. Nangyari naman talaga na hindi tinalikuran ni Abraham. Sino ang tumalikod? Yung mga sumunod na henerasyon na hindi na napasahan ng goodness, faithfulness, ng lahat ng mga ginawa ng Diyos. Hindi na kasi nila sustain yung pagpapaalam ng mga salita ng Diyos, yung mga pangyayari kung paano naging faithful ang Lord sa nakaraan. Kaya unti-unting nalilimutan iyon ng next generation kasi unti-unti nagiging unfaithful na ang mga Israelites kay God. Kaya kung titignan niyo mga kapatid, ang Diyos kahit na hindi tumupad ang tao, pero dahil sinumpaan niya ito sa pamamagitan ng kanyang pangalan, tinupad niya ito. Kahit hindi naging faithful ang tao sa kanya. And verse 17, gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Nakita niyo po yung promise dito ni God na in-stress ng author, although hindi natin kilala yung author mismo ng Hebrew, pero base sa mga scholars ng mga Israelites, ng mga Hudyo, ang sabi nila si Pablo ang sumulat nito. Pero yun nga, whoever wrote the Hebrew or the book of Hebrew, isa lang ang makikita natin dito na binabanggit ng author. Ano yung sabi niya? Ang Diyos kailanman hindi nagbabago sa kanyang pangako at layunin para sa tao. Tinupad niya pa rin ito. Hindi nagbago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ano yun? Ang kanyang pangako at ang kanyang sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Kaya nga kahit na ang tao unfaithful siya, kahit ang tao paminsan-minsan tinatalikuran ng Diyos, pero dahil alam nila na tapat ang Diyos na nangako sa kanya, bumabalik sila kay God Hindi nila talaga totally iniiwan ang Diyos. Kapag dumadaan sila sa problema ng buhay, sino agad ang takbuhan ng tao? Walang iba kundi si God. Kasi alam nila na ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tapat na pangungusap, tapat na pangako, at tapat na answered prayer. Amen? Verse 19. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. So, binanggit dito sa verse 19 yung salitang angkla. At ano yung angkla na sinasabi dito? Walang iba kundi yung promise ni God sa atin. Yung hope na binibigay ng Diyos sa atin, yung pag-asa. Ang sabi dito, ang pag-asang iyan ang nagiging angkla ng ating buhay. Bakit nagiging angkla? Kasi kapag tayo po ay dumaraan sa problema, sa pagsubok, sa mga temptation, ang isang mananampalataya na talagang nakadikit kay God or talagang naglilingkod, nagtitiwala, nagbibigay ng kanyang pananampalataya sa Diyos, anong sabi dyan? Gaya siya or ang kanyang pag-asa, ang kanyang pagtitiwala ay parang angkla. Ano man ang dumating sa buhay niya, hindi siya matitinag.
Kasi bakit? Nakakaangkla ang buhay niya kay God. Ang buhay niya ay nakapangako sa Diyos. Ang buhay niya ay umaasa sa Diyos. Verse 20. Si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Etong verse 20, ito ay ang pagsasabi ng Diyos na bilang high priest natin ngayon, which is si Jesus Christ. Siya na ngayon ang tumatayong pinaka-high priest. When we say high priest, ang turo ng doktrina ng mga Hudyo, kapag high priest ka, ikaw ang namamagitan sa Diyos. Kasi gano'n noong unang panahon para patawarin ka ng Diyos, idadaan mo sa pari. Diba? Noong unang panahon. Para makapag-worship ka kay God, idadaan mo sa pari. Para makapag-offering ka kay God, idadaan mo sa pari. Kaya nga, para mawala na yung mga pari na yan, na namamatay din naman, at ang kanilang mga pag-asa ay namamatay din naman, nagkakasala, at nawawala sa presensya ng Diyos. So, binigay na ng God si Jesus Christ sa atin para magsilbing pinakapunong pare natin na kailanman hindi tayo bibiguin, na tayo ay kanyang magiging mediator sa Ama. Amen? Now, let's go to our introduction. The book of Hebrews was written to Jewish believers. So specifically, the book of Hebrew ay para lamang sa mananampalataya. So sinong kinakausap ng Diyos ngayon? Hindi po yung mga wala sa loob ng simbahan. Ang kinakausap ng Diyos ngayon, tayo. Tayo na mga mananampalataya, tayo na may pagkakilala sa Diyos, tayo na inangkin ng Diyos na Kanya. At ang sabi dito, who were discouraged. Nadi-discourage na po ba tayo? Who are tempted to turn back to their old ways because of persecution and uncertainty. Tayo po ba itong tinutukoy na ito? Sabihin na natin ang author ay si Pablo. Tayo po ba itong pinatutungkulan ni Pablo na nadi-discourage na tayo dahil sa napakaraming problema ng mundong ito? Tayo po ba yung tipo ng mananampalatayang unti-unti nang nawawala sa Diyos dahil hindi natin alam kung anong mangyayari sa kinabukasan? Hindi natin alam kung makakapagtapos pa ng pag-aaral ang ating mga anak. Hindi natin alam kung meron pa ba tayong magiging trabaho. Well, ang message na ito po ay para sa ating lahat. So they were facing hardship like of the Jews or mga Hudyo. Sila ay pressured, sila ay natatakot kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kasi bakit? Kabi-kabilaan ang naririnig nila. Pinatay si Peter, pinatay si si James, etc., etc. Kung sino mang mga disciples ito. Hinuhuli sila, kinukulong, pinapatay, pinahihirapan. Kaya hindi na nila alam. Yung iba sa kanila, sinosuppress na. Kinukuha ang mga gamit. Inaalisan ng karapatan sa gobyerno. Ganun ang nangyayari sa kanila roon. Kaya parang ang tingin nila, Lord, meron pa ba kaming kinabukasan? Meron pa bang mangyayari sa buhay namin? Kaya discouraged na sila. Now, to strengthen them, the author reminds them of God's absolute faithfulness, and he best illustrates it through the faith of their forefathers. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, pinaka-best illustration ng pag-i-encourage ng author ng Hebreo ay yung balikan nila yung kanilang mga forefathers. And one of the example is si Abraham. Sabi ng author, kinalimutan ba ng Diyos si Abraham kahit na nagkamali siya? Hindi. Kinalimutan ba ng Diyos si Noah noong noong ang mga anak niya ay nagkamali? Hindi. Nagpatuloy yun Napatuloy na binibigyan ng Diyos ng pagpapala ang tao. Patuloy na binibigyan ng chance ng Lord ang tao. At kahit sa panahon natin ngayon, mga unbeliever, mga believer man, lahat tayo binibigyan lagi ng Diyos
ng chances. Hindi lang ng second chances, hindi lang ng third chances, kundi pa ulit-ulit tayo pino-forgive ng ating Panginoon. Kaya lang ang problema dito mga kapatid, hanggang kailan natin gagawin ito para sa ating Panginoon na naging tapat sa atin. He said that because of faith, these forefathers received what had God promised them. Dahil sa pananampalataya ng mga nakaraan ng mga forefathers nila, yung mga patriarchs na to, anong sabi? Na-receive nila ang kanilang pangako na galing sa Diyos. Tayo mga kapatid, gusto ba nating ma-receive sa araw na to ang pangako ng Diyos? Just say amen. Dahil kung gusto nating ma-receive ang pangako ng Diyos, huwag kang aalis sa kinauupuan mo ngayon. Makinig ka. Kasi may gagawin ng Diyos na mensaheng ibibigay niya sa iyo para ikaw ay manatili sa Kanya at hindi mawala sa Kanya. Amen? So God confirms His promises to Abraham with an oath, showing that His word is unchangeable and His character is trustworthy. As a proof, He has given us His Son Jesus to show us that His words is true and we can count on Him. Can we count on Jesus? Of course. Can we count on God's promises? Of course. An assurance that God, makakaasa tayo. In God, makakatayo tayo. In God, ibibigay niya ang pangako niya sa iyo. If God promised you that He has a plan for you to prosper you, tutuparin niya. Minsan lang sa buhay natin, kaya hindi natutupad or tumatagal na matupad ang pangako ng Diyos, lumilihis kasi tayo ng landas. Ngayon, alam na nga natin na kapag lumihis tayo ng landas, tumatagal yung pangako ng Diyos, bakit pa natin gagawin? Amen? Huwag na po nating pabigatin or huwag na nating patagalin yung panahon na kung saan ibibless na tayo ng Lord. Umiba tayo ng direksyon. Nawala tayo sa Lord. Nagkasala tayo. Diba? Alam na nga natin na ito ay magre-resulta ng pagpapahirap sa atin. Ginagawa pa rin natin. Kung gusto mo talaga na yung pangako ng Diyos is ma-receive mo na agad, huwag ka nang umalis sa presence ng Lord. Amen? God gave us an anchor. Ano yung anchor na binigay niya? Walang iba kundi si Jesus Christ. He is our hope. Siya ang mediator ng Lord para hindi tayo mawala sa Kanya. The fact na iniwan ni Jesus Christ ang Kanyang Espiritu sa atin, isa lang po ang ibig sabihin yun. Hinding-hindi kalilimutan ng Diyos ang Kanyang pangako sa atin. Na kahit anong mangyari, hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Amen? Ako sa buhay ko mga kapatid, magmula nung nag-decide ako na hindi na magtatrabaho sa secular. Kung magtatrabaho man ako, part-time na lang, para lang mairaos yung aming mga pangangailangan. Yung ayaw ko na talaga, dumating sa punto ng buhay ko, makalimutan ko uli na mag-serve sa Lord. Alam nyo, magmula nung ako ay nag-resign, never pa kami pinabayaan ng Diyos sa aming pangangailangan. Yes, may mga pagkakataon na masyadong ma-pride ang bawat isa sa amin. Na akala mo ba kaya ng aming katawan? Hindi Pinapakita ng Diyos na wala kaming ibang pwedeng asahan maliban sa Kanya. Kaya every time na meron kaming pangangailangan, anong ginagawa ko? Lord, supply us. Tulungan mo ko sino ang kakausapin ko para ma-provide yung mga needs namin. Sino yung gagamitin mo para na sa ganun ma-supply yung pangangailangan namin. At nagpapakita ang Diyos ng tao sa akin kung sinong kakausapin ko. At the moment na kinausap ko na yun, never pa kaming binigo ng Diyos. Talagang kinakausap din ng taong iyon. At pinoprovide yung pangangailangan namin. Amen? Kasi bakit? Nag-stand sa faith na kahit na anong mangyari, hindi ko naiiwan ang aking Diyos. Dahil sa buhay na ito, gamitin ko ang sarili kong lakas, wala din Nagkasakit lang din ako. Pero sa biyaya ng Diyos, pagmula po nung ako po ay
nag-resign. Yes, nagkakasakit. Ano yon? Sipon, lalamunan, kasi preach ng preach ng preach. Pero yung sabihin mong nauospital, di ba? Wala nang ganun. Kasi bakit? Ni-reveal ng Lord sa akin, magtiwala ka lang at ako nang bahala sa buhay mo. Amen? Ganun lang ang kailangan mga kapatid, magtiwala lang. Kagaya ng isang barko na para hindi tayo matangay ng dagat, masira sa laot, o ng hampasin ng malakas na bagyo. Ganoon din naman ang ating pag-asa na ibinigay ni Jesus sa atin. Na naging angkla natin para di tayo matangay ng kahit na anong pagsubok, problema o tukso sa mundong ito. Dahil alam natin na ang nangako sa atin ay tapat na Diyos. Hindi nagbabago at siya ay at lahat ng kanyang sinabi, kanya itong ginagawa. Kanya itong tinutupad. Kaya nga, napaka-imposible po na ang isang taong kilala niya kung sino ang kanyang Diyos, masiswayed siya. When we say swayed, yung matatangay siya ng pagsubok na ito. Never. Ang taong tunay na nagtitiwala sa Diyos, kailanman hindi siya matatangay dahil ang kanyang pag-asa ay nanggagaling kay Hesukristo mismo. Na siyang nagbigay ng kanyang buhay, na nagkaloob sa atin ng pag-asa, na nagkaloob sa atin ng kaligtasan, na nag-alis sa atin sa kung anong meron tayo sa nakaraan. Amen? Kaya, hindi ka pa ba magtitiwala kung ganyan din lang ang ginagawa ng Diyos sa'yo? Mga kapatid, ibigay po natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Gawin natin siyang angkla ng ating buhay nang sa ganon hindi na tayo madadala ng agos ng mundong ito. Hindi na tayo tatamaan ng bagyo in spiritual side. Mawala na ang lahat ng bagay na yan. Alam natin na darating ang araw, mawala man ang mga bagay na yan, ipapalitan niya ng Diyos. Amen po ba? Yes, amen. Kaya anong ikakatakot natin? Di ba? Andyan pa yung Holy Spirit, the fact na binigay ni Jesus Christ yung kanyang Espiritu para mangalaga sa atin, para turuan tayo kung sa ministry man ay hirap tayo. Andyan ang Holy Spirit para turuan tayo, para gabayan tayo, para protektahan tayo, para i-guide tayo. Amen? Kaya ano pa ang dapat nating ikatakot? Ano pa ang dapat nating ipagduda? Kung lahat ng yan, binigay na ng Diyos sa'yo. Number 1, hope anchors us to God's unchanging promises. At ang supporting verses po natin, marami ito actually. Unahin natin ang Numbers 23, chapter 23, verse 19. And it says here, God is not a man that he should lie, that he promise and not fulfill. So sa Tagalog po, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. May pinangako ba siya na kailanman hindi niya itinupad or tinupad? Walang ganun. Sa Diyos, the moment na nag-promise siya, hawakan mo lang yun. Huwag mo lang pakawalan sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong kamay. Kasi the moment na pakawalan mo yan, ang pangakong yan ay parang salita na lang. Hindi matutupad sa buhay mo. Ganun na nangyari sa mga Israelites Especially, doon sa mga hindi nagtiwala sa Lord, yung nagduda. That includes Moses. Kaya ano nangyari? Hindi nila napasok ang promised land. Gusto nyo ba mangyari din sa inyo yung ganun nangyari kay Moses at sa ibang mga Israelites na hindi nakapasok sa promised land dahil sa kanilang pagrereklamo at pagdududa? Mga kapatid, huwag tayong magreklamo kapag binigyan tayo ng ministry. Huwag tayong magreklamo kapag nagsiserve tayo at kinukorek tayo ng mga leaders natin sa loob ng ministry. Huwag tayong magtatampo at huwag tayong aalis nang hindi tayo kinakausap ng leaders natin. Kasi bakit? Isa lang ang ibig sabihin yan. Ayaw mong daanan yung gusto ng Diyos na daanan mo dapat. Amen? Kaya tatagal. Instead na gagamitin ka na ng Diyos, hindi ka pa rin magagamit ng Diyos. Bakit? Ayaw mo kasing daanan
yung correction, yung rebuke. Kaya tuloy, lalong hindi ka nagagamit sa ministry ng Lord kasi hindi nagmamature. Ayoko na. Give up na ako, alis na ako. Hindi ka magmamature sa ganyang paraan. Harapin mo ang problema na pinasok mo. Amen? Now, sabi dito, in Numbers chapter 23 verse 19 declares that God does not lie. He does not change His mind or fail to keep His promises. This divine reliability is what makes our hope unshakable. Our anchor is strong because it is tied to a God who never changes, even when our circumstances does. Anong sabi dito? Kaya hindi tayo nawawala sa presence ng Lord, doon sa mga nagtitiwala, doon sa mga kapatiran na handang ibigay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Kaya hindi sila nawawala sa ministry kahit i-correct mo yan. Kahit anong salita ang maririnig nila sa leader nila. Kaya hindi yan nawawala sa church because nagtitiwala sila sa Diyos that all things work together for the good of those who love God. Pero ang taong walang tiwala sa Diyos, asahan mo, konting rebuke, mawawala na kaagad yan sa church. Aalis yan sa church. Kasi, hindi siya nagtitiwala sa Lord na yun ay bahagi para kinisin siya ng Diyos. Yun ay bahagi para i-refine siya ng Diyos. Para alisin ng Diyos yung mga bagay na makakahadlang para siya ay gamitin ng Diyos. Just as the ship's anchor grips the solid seabed, our hope grips the unchanging promises of God. In uncertain times, when we face doubt or fear, we can rest in the assurance that God's words remain firm and secure. Amen po? Ang Diyos natin, pansinin ninyo, Old Testament times ito, nag-aaral kasi, tinitrain ko kasi yung mga workers natin, kung ano ang makukuha nila sa Old Testament, dahil ito ay foreshadowing ng New Testament. Kaya papansinin ninyo, constant ang Lord Hindi nagbabago yung pangako niya. From Genesis, pinangako niya na ang kanyang anak. And up to the Revelation, mapapansin niyo po dun, muling babalik si Jesus Christ para sa kanyang mga elect. When we say elect, tayo yon na magtsatsaga sa Panginoon. Unang-una pa man, Genesis pa man, pinangako na ng Diyos na meron siyang ilalagay na kanyang anak na siyang aapak sa ulo ni Satanas. And up to the Revelation, makikita niyo po doon, still, pinag-uusapan ang pagiging Messiah ni Jesus Christ na siyang aapak sa ulo ni Satanas. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay unchanging. Siya ay tapat. Hindi nagbabago. Kaya hindi natin kailangang matakot. Amen? Ang sabi ng Isaiah chapter 40 verse 8, the grass withers, the flower fades, but the word of God stands forever. Sa Tagalog po, ang damo mamamatay. Ang mga bulaklak kukupas. Pero ang salita ng Diyos, mananatili itong nakatayo kailanpaman. Ang ganda. Ang ganda ng pangako ng Diyos. Mawawala na ang lahat dito sa mundo. Ngunit ang kanyang salita, never itong mawawala. Kaya nga, saan ka pa pupunta? Kung ang Diyos na nangako sa iyo ng ganyan, na kailanman hindi mawawala ang kanyang salita, na kailanman hindi mapapako ang lahat ng kanyang pangako, saan ka pa pupunta? Maliban sa ating Diyos. Ang tao, hindi yan tapat. Kaya nga, di ba, ang sabi ng ating binasa kanina, ang Diyos ay hindi sinungaling, hindi kasi siya tao Pero kung tao siya, maaring makapagsinungaling ito, maaring hindi niya tuparin ang kanyang pangako, gaya ng ginawa noong nakipag-covenant sila kay God ng mga Israelite. Pero, dahil nga ang Diyos ay Diyos at siya ay tapat, kailanman ang kanyang pangako ay hindi ito masisira. Kailanman ang kanyang pangako ay hindi ito aagawin ng kahit na sino sa atin. Kailanman ang kanyang katapatan
ay mananatili ito magpahanggang wakas. Amen? In Psalm chapter 119 verse 89, your word, Lord, is eternal. It stands firm in the heavens. Nakita niyo po yun? Ang salita ng Diyos, sabi dito, ay panghabang buhay. Walang ano ito, walang ending. At ang sabi niya dyan, it stands firm in the heavens. Grabe, no? Maging sa kalangitan. Ganon ka-firm yung salita ng Diyos eh. Na kahit sa kalangitan, walang makakasira nito. Kahit si Satan na nagrebelde sa Diyos, hindi niya nakayang sirain yung pangako ng Diyos. Talagang nagwagi pa rin si God. Kaya naipatapon si Satanas dito sa lupa. Kasi hindi papayagan ng Diyos na ang kanyang salita ay agawin ng demonyo sa atin. Amen? Ang Diyos ay tapat. Kaya kung meron mga agaw dyan, papadala ka agad ang Diyos sa atin ng saklolo. Kagaya ng ginawa noon sa prayer ni Daniel. 3 days na nagpe-pray si Daniel. Nag-aantay siya ng sagot ng Panginoon. Kaya pala, 3 days na, hindi pa niya natatanggap yung sagot ng Panginoon sa kanyang panalangin. Dahil inaagaw pala yun ng demonyo. Anong sabi ni Angel Gabriel sa kanya? Pasensya ka na ha kung nagtagal ako na dalhin yung sagot ng Panginoon sa iyong panalangin. Dahil ang demonyo sa himpapawid ay pilit na inaagaw ang lahat ng mga pagpapala na dapat ibibigay sa iyo ang kasagutan sa iyong panalangin. Kaya hindi mo matanggap-tanggap sa loob lamang ng ilang minuto. Grabe no? Pagka tayo pala ay nanalangin at nagtiwala tayo sa Lord, minute lang andyan na kagad ang sagot ng Diyos Kaya lang tumatagal, hindi dahil may kasalanan tayo, kundi merong demonyong umaagaw ng ating mga pagpapala. Kaya minsan, hindi natin nare-receive yung blessing ng Lord sa buhay natin, dahil meron tayong demonyo na umaagaw ng mga pagpapala. Kaya anong gagawin ng bawat isa sa atin? Huwag pong hihinto sa prayer. Kung hindi pa sinasagot ng Diyos ang iyong panalangin, huwag mong hintuan sa pananalangin. Lumuhod ka pa rin hanggang sa ma-receive mo. Kagaya ni Daniel, 3 days, hindi pa sinasagot, hindi pa rin siya huminto. Sige pa rin ang patuloy niya hanggang sa dumating na sa ika-3 araw si Angel Gabriel at dala-dala yung pagpapala at sagot sa kanyang panalangin. At nagpaliwanag pa. Antindi, no, mga kapatid? Ganun po katindi kung paano ang demonyo kumilos sa buhay ng bawat isa. Hindi niya papayagan na ang pagtitiwala mo sa Diyos ay umangat. Hindi papayagan ng demonyo na manatili ka sa Panginoon. Kaya anong gagawin natin? Instead na manlupaypay tayo dahil hindi pa tayo nasasagot sa ating panalangin, lumuhod palalo sa Panginoon. Iiyak palalo sa Panginoon. Kung kinakailangan i-fasting mo yan, i-fasting mo yan. Amen? Dahil iyon lamang ang paraan para agawin natin ang biyaya, ang blessing na dapat nasa atin na. Ngunit inaagaw pa rin ng demonyo. Amen? Natututo ba tayo, mga kapatid? So, life application. Think about what you are believing God for you today. Ano yung mga bagay na nawawalan ka na ng pag-asa? Balik ka sa Diyos. Manalangin ka uli. Ipanalangin mo uli yan sa Lord. Kung nagpe-pray ka ng business at para sa tingin mo tumatagal, mukhang hindi na yata ibibigay ng Lord, mga kapatid, bumalik ka uli sa prayer mo. Kasi ang tunay na nagtitiwala sa Lord, hindi nagpapabago-bago ang kanyang isip. Tandaan po natin yung sinabi sa chapter 2 ng James. Ang pabago-bago ng isip, huwag siyang umasa na matatanggap niya ang anumang bagay na kanyang itinataas sa Panginoon or pinapanalangin niya. Kaya mga kapatid, kung meron ka talagang pagtitiwala sa Lord, anuman ang prayer mo, tayuan mo yun. Magtagal man, kagaya ni Abraham, nagtagal man, pero still, nagtiwala pa rin siya sa Lord. Tumanda na lang sila. 100 years. Pero nyo, 25 years in the making bago ibinigay si Isaac.
Pero, binigay pa rin ng Diyos. Amen? Tinitesting lang tayo ng Lord kung hanggang saan ang tibay ng ating pananampalataya sa Kanya. So, each day, declare His words over your situation. Araw-araw yan, mag-declare ka. Ito ang pangako ng Diyos, pagpapalain niya ako, hindi niya ako iiwan, sasamahan niya ako, hindi ako dapat matakot, kasi nandyan siya sa tabi ko. Yun ang dapat na dideclare natin, mga kapatid. Huwag tayong nagdideclare ng mga negative na situation sa buhay natin. Huwag tayong nagdideclare na, wala na yan, di na talaga mangyayari yan, tapos na yan. Huwag ganon, mga kapatid. Dahil the more na dinideclare natin yan sa puso't isip natin, yan ang iisipin ng Lord na iyong pananampalataya na wala nang mangyayari. At dyan din kikilos ang Diyos. Wala palang mangyayari, di wala. Sabi ng Lord, di ba? Pero kung mag-i-stand firm tayo sa pangako ng Diyos, mangyayari at mangyayari sa buhay natin yung lahat ng mga dinideclare natin na pagpapala. Amen? Makakatapos ang anak ko sa college. Hallelujah, praise God. Amen. Magkakaroon ako ng sarili kong bahay. Hallelujah, praise God. Amen. Hindi na ako mangingibang bansa at magpapakatulong doon. Maglilingkod na lang ako sa Panginoon. Hallelujah, praise God. At mangyayari po yan. Magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Okay? When your heart feels unsteady, return to the promises that never change. Point number 2, hope anchors us during life's storm. Ang supporting verse po natin ay Isaiah 43 verse 2. Basahin po natin. When you pass through the waters, I will be with you. Ang ganda po ng pangako ng Diyos dito, no? Sa totoo lang, mga kapatid, ang dami-dami mga promises ng Lord. Libo-libo po yan na nasa loob ng Biblia. At isa na po dito, itong Isaiah 43 verse 2. When you pass through the waters, dadaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Kapag kasama natin ang Diyos, walang chance para mangamba tayo. Because He promises that He will be with us. Saan man tayo pumunta, ano man ang gawin natin, ano man apakan natin, ano man ang hawakan natin, sabi nga ng Bible, pagpapalain yun ng Diyos. Amen? When the water rise and the fire burns, God does not abandon us. This is why our hope is an anchor. It keeps us from sinking when life becomes overwhelming. Kagaya po ng anchor, kagaya ng angkla ng isang barko. Kapag ang isang barko ay nasa laot at malakas ang alon, malakas ang bagyo, malakas ang ihip ng hangin, anong ginagawa ni kapitan? Inilalaglag niya yung mga angkla. Hindi lang isa ang angkla ng barko minsan. No? Alam niyo yung angkla, ito po yung ating pag-asa sa Diyos Ibaba po natin yan. Huwag po nating hayaan na yung mga angkla ng buhay natin, bit-bit-bit natin. Ibaba natin yan. I-lay down natin yan sa Lord. Ibig ko po sabihin. Iluhod natin sa Lord yung ating pag-asa. Lord, huwag mong hayaan na mawala yung pag-asa ko sa iyo. Amen? Tandaan po natin, mga kapatid, itong Isaiah chapter 43 verse 2, na kapag ang tubig, no, dumadaan tayo sa tubig, sasamahan tayo ng Diyos. Hindi tayo malulunod. Amen po? Now, sabi po ng ating pinag-aaralan, storms test the strength of our anchor. Which is true naman talaga. Alam niyo po, paano niyo malalaman kung ang isang barko ay matatag? Tingnan niyo po kung gaano kalaki ang angkla nito. The more na malaki ang kanyang angkla, the more na mahihirapan anudin ng alon ang isang barko. Same thing sa ating faith. The more na malaki ang hope natin sa Lord, the more na malaki ang faith natin sa Lord, the more na hindi tayo matatangay ng kahit na anong bagyo, kahit na anong pagsubok, kahit na anong kasalanan na nandiyan sa paligid natin, hindi tayo gagawa ng kasalanan kasi ang pag-asa natin nasa Lord. In Psalm chapter 46 verse 1 to 2, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.
Ano po ang sabi diyan ng Awit chapter 46 verse 1 to 2? Ang Diyos ang ating refuge. Alam niyo po ang ibig sabihin ng refuge? Nung unang panahon po, kapag ang isang mga soldier ay lumalaban sa isang digmaan at kailangan nilang magpatulong, no? Or magpasaklolo. Anong gagawin nila? Pupunta sila doon sa isang bayan na kakampi nila. Yan ang tinatawag nating refuge. Ang Diyos natin, kapag dumaraan tayo, same thing sa spiritual na buhay natin, kapag dumaraan po tayo sa digmaan ng buhay, ang Diyos natin, pag tumakbo ka, ililigtas ka niya. Ganon ang ating Diyos. Hindi papayagan ng Diyos na matalo ka talaga sa digmaan. Hindi. Pag lumapit ka sa Diyos, no? Nakikita mo, malapit ka ng matalo. Anong gagawin mo? Magpa-refuge ka na. Magpasaklolo ka na sa Lord. Huwag mo nang antayin na matalo ka. Nakikita mo na nga, no? Hindi mo na kaya, sinisigi mo pa rin. Huwag ganon, mga kapatid. Puntahan na po natin ang ating Diyos at magpasaklolo na tayo. Kasi sa buhay na ito, hanggat hindi tayo nagpapasaklolo sa Diyos, ang tingin lang ng Diyos dyan, alam nyo ano? Kaya mo pala eh. Di ikaw na. Pero kung nakikita natin na, mabigat ito mukhang hindi ko kakayanin magpasaklolo na po kagad tayo sa Lord. Huwag natin bitbitin ang lahat ng bagay na hindi natin kayang bitbitin. Bitbitin lang natin yung kaya natin. And then, the rest na hindi natin kaya, ibigay natin sa Lord. Wala pong masama na aminin na hindi ninyo kaya. Kaysa sa nagkukunwari tayo na kaya natin and at the end, aalis tayo sa ministry dahil hindi na natin kinaya. Mabuti pang aminin na natin ngayon na hindi mo kaya, no? At magpasaklolo ka na sa iyong leader at sa iyong Lord. Kaysa naman, habang buhay mong dadalhin yung grief. Alam niyo yung grief? Yung lungkot, yung sadness, yung aloneness, yung depression, yung anxiety. No? Lapit po tayo sa Lord. Kung hindi mo na kaya talaga, lapit sa Lord. Wala namang kasama kung lalapit tayo sa Lord eh. At least, di ba? Ang Diyos natin na nagbigay ng kanyang pangako ay siyang gagawa ng paraan para sa iyo. In Mark chapter 4 verse 39 to 40, Jesus calms the storm and reminds the disciples to trust in Him. Alam niyo itong Mark chapter 4 verse 39 to 40, napakaganda ng istorya nito. Ito po yung panahon na kung saan yung mga disciple nasa loob sila ng bangka. At habang nasa bangka sila, biglang dumating ang bagyo. That time, natutulog si Jesus Christ. Ginising nila si Jesus Christ. Master, hindi ka ba nababahala? Malulunod na tayo. Anong sagot ni Jesus Christ sa kanila? You of little faith. At pagkatapos, tumayo si Jesus Christ at sinawa yung bagyo. Ang tagal na nilang kasama si Jesus Christ. Alam na nila na nagmi-miracle si Jesus Christ. Pero, konting bagyo, no? Nakalimutan nila, nakasama na nila si Jesus Christ. Natakot na agad sila. Ganyan po tayo mga kapatid. Yung dumarating tayo sa punto ng buhay natin na nalilimutan natin, kasama pala natin si God, doon sa barko. Meron pala tayong angkla, na hindi tayo mas matitinag. Kahit anong bagyong dumating sa buhay natin, hindi tayo kayang matinag kasi kasama natin si God Kasama natin si Lord Jesus Christ sa loob ng barko natin. Itong barko na to, itong buhay na ito, nandito mismo yung Holy Spirit sa loob ng katawan natin. Kaya bakit matatakot? Bakit tayo magsasabi na nahihirapan tayong iwasan ang isang kasalanan? Bakit tayo nagdududa sa kapangyarihan ng Diyos na gumalaw at kumilos sa atin? Bakit tayo nagdududa sa kapangyarihan ng Diyos na siya ang pwedeng magturo at magbigay ng mga vision, magbigay ng mga pananalita sa ating mga bibig? Bakit tayo natatakot? Kasi minsan sa buhay natin, kasama na nga natin, nandito na nga yung Holy Spirit, hindi pa natin pinapagana. Sinong gumagana dito sa katawan na to? Yung flesh, yung laman. Kaya hindi makakilos ang Holy Spirit sa buhay natin Kasi laging umiiral laman.
Ako dapat ang masusunod. Sarili ko dapat ang masusunod. Sarili kong opinyon, sarili kong salita, sarili kong kaisipan, sarili kong damdamin ang masusunod. Wala akong pakialam sa inyo. Basta ang masunod, sarili ko. Tapos. Kaya, instead na pinalalago ka na ng Lord, lalong tumatagal ang paglogo. Now, let's go to life application. No one is exempt from storms. Wala. Kahit isa sa atin, lahat tayo dadaan sa storm. Health crisis man yan, financial struggles man yan, emotional battles man yan. But you can choose where to anchor yourself. When the storms come, pray instead of panicking. Worship instead of worrying. Stand on God's promises instead of your fears. Storms reveal the strength of our faith. Stay anchored by keeping your eyes on Jesus, not on the wind and the waves. Amen? Instead, on focusing in the wind and the waves, stay focused in Jesus. Point number 3, hope anchors us to our true identity in Christ. In 1 Peter chapter 2 verse 9, you are a chosen people, God's special possession. Ano po sabi diyan? We are a chosen people. Pinili. May mga tao na inilagay ng Diyos sa pusong bato na. As in, hindi na sila makakakilala kay God. Merong ganun na inilagay ang Lord. Pero tayo, pinili tayo. Among sa milyon-milyon, bilyon-bilyong tao sa buong mundo, isa ka sa pinili para iligtas ng Diyos. Hindi ka pa ba magiging grateful kay God? Yung iligtas ka pa lang niya sa impyerno Malaking ano na po yun Malaking kaginhawaan na po yun sa buhay natin. Tapos tawagin ka pa na special possession. Treasure tayo sa Lord. Yun ang tingin ng Diyos sa atin. Kayamanan tayo sa kanyang paningin. Kaya, bakit tayo nag-iisip na wala akong kakayahan? Hindi ako tinitignan na mataas. Mababa lang tingin sa akin kasi hindi ako tapos. Elementary lang natapos ko. Pautal-utal ako magsalita. Huwag tayong tumingin sa ganun, mga kapatid. Be confident. Tinawag ka ng Lord. Pinili ka ng Lord. Therefore, may gagawin ang Diyos para ikaw ay iangat. You are a chosen people. Pinili ka. Para ano? Para gamitin ka ng Diyos at pahiyain yung mga matatalino. Di ba? Ano pa sabi ng Lord? You are God's special possession. Treasure ka sa mata ng Diyos. Kaya wag po tayo nag-iisip ng kung ano-ano. Wag po nating palitan yung identity na meron tayo sa Lord. Kung tinawag tayo ng Lord na ganito, na special sa kanyang paningin, therefore yan ang dalhin mong identity. Yes, dati, kalagayan mo hindi talaga maganda. Ikaw ay patapon. Sabi nga ng Lord, ikaw ay maruming basahan sa kanyang harapan. Yan ang kalagayan natin. Nung hindi pa natin kilala si Jesus Christ, yung wala pa tayo sa presence ni Jesus Christ. Pero dahil ngayon na meron ka ng Jesus Christ sa buhay mo, ano ang sabi diyan? Meron ka ng bagong identity. Ano na ang identity mo? You are a chosen people. You are ambassador of God. Kaya bakit po tayo nandoon pa din sa sitwasyon na ang kaisipan natin wala tayong halaga? Baguhin na po natin ang ating mga kaisipan, mga kapatid. Alisin na po natin sa isip natin yung mga bagay na ganyan na makakasira lamang po sa atin. Amen? Kundi puntahan natin yung bagong identity na binibigay sa atin ng Diyos. Amen po ba? If God said, you are His children, therefore, panindigan natin yung identity na yon. If God said, you are a special possession, therefore, panindigan mo that you are a treasure from God. Huwag po tayong mag-isip ng mga bagay na negatibo dahil yan ay mga nakaraan natin. Ngayon po ay tunguhin natin yung bagong pagkakakilanlan sa atin ng Diyos. We should not be shaken kahit na anong sabihin ng tao, dating ganyan yan. Enough na yan. Yes, dati akong ganito. Pero ngayon, binago na ako ng Diyos sa grace niya. Hallelujah, praise God. Iba na ako ngayon. Kaya nga yung mga taong nakakakilala sa akin dati, no?
Ayaw nila akong paniwalaan na nabagong buhay na. Wala po akong pakialam. Bakit? Kasi mas tinitignan ko yung tingin ng Diyos ko sa akin kaysa sa tingin ng tao sa akin. Amen? Kung ito na ang tingin ng Diyos sa akin, anak na ako ng Diyos, treasure ako sa paningin ng Diyos, I am the apple of the eye of my God, therefore, yun ang paninindigan ko kaysa doon sa mga sinasabi ng tao na nakikakilala sa akin dati. Huwag mo silang pinapansin kasi wala silang kilalang Diyos. Dahil ang taong may pagkakilala sa Diyos, iba rin ang tingin nila sa iyo. Iisipin nila, ganito din ako dati, pareho lang tayo. Dati rin ako nasa kalagayan na makasalanan. Pero dahil pareho na tayong Christian, titignan din kitang anak ng Diyos. Amen! Hallelujah! We have a new identity. Our identity in front of God, yun dapat ang tinitreasure ng bawat isa sa atin. Kaya i-treasure mo, mga kapatiran mo. Kung paano tinitreasure ng Lord ikaw sa harapan niya na hindi ka malinis, na hindi ka matuwid, na ikaw ay nakagagawa pa rin ng mali, ganun din ang tingin mo dapat sa kapwa mo kapatiran, na ganun, same din ang tingin ng Diyos sa Kanya. We are all ambassadors of God. Amen? Kaya huwag tayong masishaken. Ano man ang iniisip ng kapwa natin sa atin, hayaan nyo lang sila. Kung talagang tayo'y naglilingkod sa Panginoon, hindi natin problema yung ano ang iniisip ng kapwa natin. Ang pinoproblema natin, paano tayo magsiserve sa Lord faithfully. Yun po ang tignan natin. Minsan masyado na tayo nakatingin sa kapwa natin, kaya tuloy nalilimutan na natin yung papel natin bilang mga mananampalataya. Ano yun? I-lift up ang bawat isa, mag-serve sa bawat isa, mahalin ang bawat isa, to preach the gospel at mag-disciple ng mga new believer. Yun po yung papel natin. Hayaan na natin kung ano yung pagtingin ng tao sa atin. As long as alam mo ang iyong identity sa Lord, ang hope mo dapat nasa Lord pa rin. Ephesians chapter 1 verse 4, He chose us before the creation of the world. And in Romans chapter 8 verse 16 to 17, we are children of God and heirs with Christ. Grabe, no? Hindi ka lang tinawag na anak ng Diyos, tagapagmana ka pa, nakasama ni Hesus Kristo. Kung ano man ang mamanahin ni Jesus Christ, iyon din ang iyong mamanahin. Kaya nga, in our life application, the world will try to define you based on your failures. Sisilipin ng tao, ito, nagkamali ito, Kristiyano na ito, nagkamali ito. Hindi na ito katanggap-tanggap sa Diyos. Mali. Dahil kahit siya, nagkakamali din siya. So, pwede niya sabihin sa sarili niya yon, hindi ako katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Past mistakes is past mistakes. Huwag na natin balikan yon. Kundi tunguhin na natin yung ating tunguhin na maglingkod sa Panginoon ng tapat. Doon tayo tumingin sa isa't isa, yung katapatan natin sa paglilingkod ng Diyos. Wherefore, I am chosen. I am loved. I belong to God. When your identity is anchored in Christ, you can face uncertainty with confidence and courage. Praise God. And lastly, pointer number 4, hope anchors us to eternal security in Christ. In John chapter 14 verse 3, I will come back and take you to be with me, sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo. Babalik ako at kukunin ko kayo, sasama ko kayo, kasama ko. Praise God. Si God the Father, nangako siya na magsisave siya sa atin, ibibigay niya ang kanyang anak na gagamitin niya para masave tayo. At nangyari yon sa pamamagitan ni Jesus Christ. Bago tumungo si Jesus Christ, ay sinabi niyang hindi niya tayo iiwan dahil iiwan niya ang kanyang Holy Spirit para bantayan, protektahan at turuan tayo. At nangyari po yun. Kaya nga merong Pentecost no, yung outpouring ng Holy Spirit. And until now, na-experience natin yan. Kaya meron tayong mga gifts. Kaya nakakagawa tayo, nakakapag-serve tayo. Amen? At kasabay niyan, sinabi niya, babalik siya muli. At yan na ngayon ang inaabang-abangan ng bawat isa. Ang tanong, ready ka ba sa kanyang muling pagbabalik? Kasi ang nagre-ready, ang nagtitiwala, at hindi nagdududa na muling babalik si Jesus, ay hindi siya matatakot anuman ang mangyari sa mga susunod na araw.
Ako, baka wala na kaming kakainin. Huwag po kayong matakot. Naku, andyan na Antichrist. Huwag po kayong matakot. Ako, magmamahal na ang paninda. Huwag po tayong matakot, mga kapatid. Ihanda natin ang ating mga sarili. Baka sa sobrang takot natin hindi na natin naihahanda ang sarili natin. Puro takot na lang ang namumutawi sa ating bibig at kaisipan at puso. So, may pag-asa siya. Lagi siyang umaasa na may darating na biyaya sa kanyang buhay. Amen? At lalo pa siya magsuserve. Kasi nagtitiwala siya At dahil naniniwala siya, hinahanda niya ang kanyang spiritual na buhay. Mga kapatid, hinahanda ba natin ang ating spiritual na buhay? Pag nananawagan po ng Bible study, ng training, nandun po ba tayo? Dapat nandun tayo. Kasi, inihahanda natin ang ating mga buhay. Ang naghahanda ay nagiging kabahagi sa pag-share ng gospel ni God. Dahil alam natin na sa kanyang muling pagbabalik, last lap na to. When we say last lap, huling yugto na ng iyong takbuhin pag dumating na si Christ. So, ngayon, nasa karera tayo. Inaantay natin yung pagdating ni Jesus Christ. Pero, habang nag-aantay tayo sa pagdating ni Jesus Christ, maglingkod po tayo ng tapat sa Kanya. Ayusin natin ang mga karakter natin. Magpaayos tayo sa Lord. Amen? At yung pag-asa natin na baka mamaya wala nang mangyari sa buhay. Mali, mga kapatid. Maraming pwedeng mangyari sa buhay natin kung aasa lang tayo sa Panginoon. Amen? Life application po tayo. Ngayon, ito ang ating life application. Handa ka na ba sa pagbabalik ni Jesus Christ? Kung hindi pa, ihanda na ang sarili. Maging kabahagi, let us run in a race. Nadala-dala natin yung torch na ipapasa natin sa next generation. Amen? Diba? Sa Olympics, yung tumatakbo, may dala siyang torch yung ilawan ba? At ipapasa niya yun sa susunod na lap. No, sa susunod na tatakbo, nakakampi niya. Kung mo ipasa yung torch doon sa hindi mo kakampi, kasi hindi nyo ma-appreciate, baka hindi pa nga tumakbo yun. Kasi papapataluhin kanya. Gusto niya matalo ka. Pasa mo doon sa kakampi mo. Amen? Kasama mo sa iglesia. Doon ka magpasa. Sa mga ano mo, sa mga kalahi mo, sa relatives mo, sa mga anak mo, doon mo ipasa. Kasi sila yung may karapatan na pasahan mo ng iyong faith. Amen? Kaya mga kapatid, let us all advance in the kingdom of God. Iwanan na po natin yung mga panahon na tinatamad tayo, ayaw natin maglingkod, iwanan na po natin yan. But tunguhin natin yung pag-advancement ng kingdom ni God. Hope is not just a feeling, it is an anchor. In uncertain times, many people drift into fear, doubt, or discouragement, but because of Christ, you are not without hope. You have an anchor that is firm, unshakable in all circumstances, and secure, rooted in the changing promises of God. Let us all pray. Heavenly Father, thank you for being our anchor in uncertain times. Thank you that you promise that your promises never fail. Your presence never leaves us, and your love never changes. Help us to anchor our hearts deeply in your word. Strengthen us in every storm we face, and remind us of what we are in Christ. Fill us with unshakable hope, firm and secure in you. May our lives reflect our faithfulness, and may our hope shine as a testimony to those around us. We trust you, God. We depend on you, and we rest in you. Dumaan man kami sa apoy, di kami masusunog. Dumaan man kami sa ilog, di kami malulunod. Pagkat kasama ka namin. This is we pray in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. God bless us all po, and shalom.